matindi itong banat ni Vice President Sara Duterte kay BBM. Kung totoo man ito, ay kawawang Pilipinas talaga. Akalain mo sinasabi niyang walang ginagawa bilang Pangulo si BBM. Hindi daw nagtatrabaho at binuking po niya kung ano yung mga galawan ng Pangulo. Ito, panoorin po natin ang video. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda. We followed through with the matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Galit na naman ang mga loyalista dito kay VP Sara sa pinagsasabi niya. Pero depende po yan sa taong bayan sa nakapanood ng video na to. Kung maniniwala sila, makikita naman kung ano yung performance ng Pangulo. Ano yung ginagawa ng Pangulo pagdating sa mga kalamidad sa lindol. Tinda ng 20 pesos na bigas. Kung ano yung ginagawa po nila at sa problema ngayon, sa korupsyon, kung anong ginagawang aksyon. O makikita naman dyan kung totoo ba o hindi itong sinasabi ni VP Sara Duterte. Hindi yung magagalit kaagad kayo dyan. Kung may katotohanan naman, depende naman kung totoo ba ang sinabi ni VP Sara o hindi. Kung hindi naman totoo, ay makikita sana natin ngayon kung gaano kagaling ang ating Pangulo pagdating sa mga problema. Lalo na itong korupsyon, dapat mayroon nang napanagot dyan pero malabo ngayon yung politiko mapanagot dyan. Mukhang biglang talon sa ibang isyu Parang si Bongo na yung imbestigahan Dito kasi sa sinasabi ngayon ni Vice President Sara Duterte, yung paliwanag niya, mukhang nagtugma doon sa sinabi po dati ni Tatay Digong na weak leader daw talaga si BBM. Yun nga lang, itong si VP Sara dahil kaibigan niya si Mangga, nakinig siya at nakipagtandem kay Dunyor. Ngayon, ito na ang nangyari. Sisihin man natin si VP Sara dahil binoto ng Duterte supporters itong si BBM kaya nanalo. Wala tayong magawa. Ando na, nabudol na. Pati si VP Sara, nabudol na rin siya. Ang dapat sisihin natin dito, si Mangga, yung mga galawan hindi siya gumawa ng paraan para magtandem itong dalawa. Hindi mananalo yan. Si BBM, tinalo nga ni Lenny, di ba? Nung pagka-vice president. Nanalo ba? Mahina talaga ang mga loyalista. Ilan na lang naman yan silang nainiwala dyan. Yung iba nga, bumaliktad na. Nag-withdraw to support na. Nanalo lang dahil tandem kay VP Sara. Yun talaga yung paraan na gagawin nila para manalo lang talaga. May iba pang mga politiko pupunta talaga ng Davao para humingi ng suporta sa mga Duterte. Kasi once na sinuportahan ka ng mga Duterte, buong Mindanao yan susuporta sa'yo. At hindi lang, pati Visayas susuporta sa'yo, lalo sa mga Bisaya. Ando na tayo. Sisihan dito, sisihan doon. Bakit naging Pangulo? Ngayon, anong gagawin natin dyan? Ay, hintayin na lang ba natin na mag-2028 para mapalitan? Depende yan sa taong bayan. Kung anong gagawin. Sa ngayon lang naman, wala tayong magawa. Kundi intindihin na lang kung ano yung galawan ng admin ngayon. Ganun na lang ba? Paano naman yung iba nagagalit na? Nagsisigaw na ng Marcos resign. Susuporta ka ba? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.